Nakatakda na sanang magpakasal ni Sandara sa kanyang nobyong si Jordan. Subalit dahil sa isang hindi niya inaasahang pangyayari, nagkaroon ng aksidente at natangay siya ng malakas na alon. May ibang pamilya ng kanyang daddy at bilang isang mabuting anak, tinanggap niya ang madrasta at ang stepsister nitong si Allison. Minahal niyang kinakapatid kaya ganun na lang ang lungkot at galit niya. Nang pagtangkaan nito ang kanyang buhay, ito ay para makamkam ang yaman na may iwan ng kanyang daddy at ang nobyong kanyang pakakasalan. Ang hindi alam na mag-ina, nakaligtas si Sandara. Natagpuan siya ni Ginang de la Cuesta. Si Camila de la Cuesta, asawa ni Jovito de la Cuesta, ang kilalang tao pagdating sa business world. At doon magtatagpo ang landas nila ni Axus de la Cuesta, ang gwapong anak na mag-asawang de la Cuesta. Subalit magkasundo kaya ang dalawa kung sa unang pagkikita naging masama agad ang trato ni Axus sa dalaga. Si Axus na kaya ang tutulong kay Sandara para makakuha ng katarungan sa ginawang pagtangka sa buhay niya sa kamay ng maginang Alma at Allison. Sundan ang natatanging kwentong pag-ibig ni Axus de la Cuesta at Sandara Cuangco. Sandara, bakit mo kami iniwan, anak? Bakit? Ang mata ng lahat ay nakapako kay Mrs. Cuangco. Humahagulol ito, katabi ang baldadong asawa na si Mr. Cuangco at ang anak na si Allison. Nagluluksa sa pagkamatay ni Sandara, ganun din ang mga kamag-anakan na naroon. Nagluluksa sa biglaang pagkamatay ng dalaga. Sandara, kung nasan ka man, gabayan mo kaming lahat. Lalong-lalo na si Daddy, hindi ka namin makakalimutan. Hindi mabuburang mga masayang alaala namin kasama ka. Baldado man at hindi nakakagalaw, hindi naman mapigil ang pagdaloy ng luha sa mata ng ama ni Sandara. Sobrang kanyang lungkot, pangungulila sa anak. Anak, hirap na bigkas ni Mr. Cuangco na tanging labi lamang ang naigagalaw. Hirap pa dahil sa stroke. Sa pagising ay wala nang maglalambing at yayakap sa kanya. Wala nang gigising sa kanya at maghahatid sa hardin para masikatan ng araw ang katawan upang siya ay sumigla. Wala nang kanyang anak at isipin lamang yun ng matanda ay parang sinasaksak ang kanyang puso sa sakit. Bilang isang magulang ay napakasakit sa kanya na magluksa. Napakahirap at napakasakit mamatayan ng isang anak. Awang-awa na yumakap si Allison sa kanyang stepfather. Sa pamamagitan ng pagyakap sa matanday pinadama ng dalaga na narito lamang siya at handang damayan to sa pagluluksa. Ikinalulungkot kong nangyari kay Sandara, kuya. Kausap ko lamang ang batang yun noong nakaraan. Nagpaplano pa kami ng pamamasyal kasama ka. Muli ay napaluha si Leticia. Ang nakababatang kapatid ng ama ni Sandara, malapit to sa dalaga. Dahil bata pa namatay ng ina ni Sandara, tumayo ito bilang ina ng dalaga. Magpakatatag ka, kuya. Huwag kang mag-alala dahil ipapataob ko ang dagat makita lamang ang bangkay ng aking pamangkin. Salamat, Leticia. Pasalamat ng ama ng dalaga. Samantalang kumuyom naman ang kamao ni Jordan habang nakatingin sa litrato ni Sandara kung saan ay napakaganda ng ngiti ng dalaga. Tinapik ang kanyang ina, naluluha rin ito sa lungkot sa sinapit ng dalaga. Pero wala nang magagawa pang panghihinayang nila sa pagkawala ng dalaga, hindi na maibabalik ang buhay nito na nawala na. Wala na tayong magagawa kung hindi tanggapin na wala na siya. Alam ko masakit para sa yung pagkawala niya. Pero kailangan nating mag-move forward at mag-move on. Wala nang fiancé mo at kailangan mo yung tanggapin. Hindi pa patay si Sandara, ma. Alam nating pareho kung gaano siya kagaling lumangoy. Hindi siya malulunod ng basta-basta. Sinundan ng Gina ng tingin ng anak nang nauna na itong umalis. Naintindihan niyang nararamdaman ito, maski siya ay hindi makapaniwala sa paraan ng pagkamatay ni Sandara. Sandara is a good swimmer at alam yun ng lahat. Kaya katakataka na hindi ito nakaligtas sa dagat, kung saan ito aksidenteng nalaglag. Nang makita ni Allison si Jordan na lumabas ay sinundan niya ito. Jordan! Umiiyak na yumakap ang dalaga mula sa likuran ng binata. I'm really sorry for what happened. Hindi ko siya nailigtas kaya nangyari to. Kung marunong lang sana ako lumangoy, hindi siya mawawala. Kasalanan ko to. Humahagulhol na paninisi ng dalaga sa kanyang sarili. Akala ni Allison ay madadala sa kanyang dramang binata, subalit mali siya. Inalis ng binatang kamay ng dalaga na nakayakap sa kanyang katawan. Hinarap nito ng may nababagang tingin si Allison. Nasasaktan ako, Jordan. Daing ng dalaga, napapanghiwi sa diin ng hawak ng binata sa kanyang balikat. Hindi mo ko maluloko, Allison. I know you.
Alam kong may kinalaman ka sa nangyari kay Sandara. Sa oras na mapatunayan kung tama ako, ay humanda ka. Isang linggo ang lumipas, inalalay ni Alma ang asawang si Sandro. Hirap na hirap man ay walang reklamo na narinig sa kanya. Kailangan niyang ipakita dito sa maasahan siya. Kahit wala ng anak nitong si Sandara. Napabuga siya ng hangin. Hinihingal na siya matapos maihiga ang asawa. Sige na, matulog ka na mahal ko. Kanya tong kinumutan. Kailangan mo magpahinga para makabawi ka ng lakas na nawala sa'yo. Kung narito si Sandara, ay hindi niya magugustuhan ang ginagawa mo sa iyong sarili. Masyado mong nilugmok ang sarili mo sa kalungkutan. Iisipin mo naman kami ni Allison. Pamilya mo rin naman kami. Pero imbis na madala ang ama ni Sandara ay tinaboy nitong asawa. Umalis ka na. Bumuntong hininga si Alma at malungkot na tumango sa asawa. Sige, lalabas na ako. Julia, bantay mo na maigi asawa ko. Utos ni Alma sa private nurse. Kung may problema agad mo kong tawagin. Opo, madam. Sa daan, hindi mapigilan ni Alma ang mapakuyom ang kamay sa labis na pagpipigil ng damdamin na wag sumabog. Ipokrito. Kahit kailan talaga hindi ako binigyan ng halaga bilang asawa ni Sandro. Sa tinagal ng aming pagsasama, hindi niya ako binigyan ng maski kakarampot na pagmamahal. Narito na si Alma sa silid ng anak na si Allison. Dito niya inilabas ang sama ng kanyang loob. Oo, nagpakasal sila ni Sandro, hindi dahil mahal siya nito kung hindi dahil may nangyari sa kanila at hindi sinasadya na mabuntis siya. That was 16 years ago. Nang makunan siya ay lalo lamang lumamig ang trato sa kanya ng asawa. Pinapadama na siya ay pinakasalan lamang dahil sa anak na sanay na buo nila. Mommy, dapat ang pinoproblema mo kung paano mapabago ang last will niya. Hindi ang pagbibigay niya sa atin ng importansya. Kung hindi magbabago ang last will niya bago siya mamatay, hindi natin makukuha ang mga ari-arian niya. Sayang naman kung mapupunta sa walang lahat ng ginawa ko para makuha ang kayamanan nilang mag-ama. Litanya ni Allison. Oo, hindi naman talaga nila inaalalang matanda. Ang tanging mahalaga lamang sa kanila ay ang kayamanan nito. Gusto nilang makuha ang lahat. Ha? Kung binigyan lamang niya tayo ng halaga, hindi aabot sa ganito. Puro na lang siya Sandara, Sandara! Tingnan mo sinapit ng anak niya. Kasalanan niya to. Kung naging patas siya, hindi natin gagawin to sa kanila. Nalaman nilang magkina mula sa abogado ng matanda na tanging ang isang mansyon sa probinsyang iiwan sa kanila ni Sandro. Kung sakali ito ay mamamatay, hindi nila mapapayagan yun. Parte sila ng pamilya, kaya dapat ay kahati sila sa kayamanan nito. Hindi sila papayag na si Sandarang makinabang ng halos lahat. Tumayo si Allison at sinigurado na nakasarang pinto. May ngiting bumaling to sa ina. Mommy, wala na si Sandara. Ito na ang katuparan ng ating mga plano. Hindi man tayo kasing halaga ni Sandara, ay wala nang magagawang matandang yun kung hindi ang tanggapin tayo. Dahil sa ayaw at sa gusto niya ay tayo na lang ang pamilya na meron siya. Napangisi si Alma. Tama ka anak, tumawa pang ginang. Umaasa pa sila na mahanap ang katawan ni Sandara. Sige, hanapin nila sa dagat ang katawan ng babaeng yun. Natatitiyak kong pinagpipiestahan na ng mga pating. Gumuhit ang matagumpay ng ngiti sa labi ni Allison. Ngayong wala na si Sandara ay wala nang hadlang para makuha niyang lahat dito. Kabilang si Jordan, ang fiancé nito na kanyang minamahal. Mommy, ngayong nagawa ko nang iiwala sa landas natin si Sandara, panahon na para tulungan mo ko sa plano ko. Mahal ko si Jordan at gusto kong maikasal sa kanya. Siguro naman hindi ka natututol ngayon dahil wala na si Sandara. Hindi nababaho ang ating intensyon. Ang kanyang ina ang pumipigil sa kanya na huwag agawin si Jordan noon pa. Takot ito na baka lalong hindi gumandang tingin ng asawa. Katulad ng sinabi mo kanina, Allison. Wala na si Sandara. Wala nang makakapigil sa atin. Sayong-sayo na si Jordan. Gawin natin ang matagal mo ng gusto. Gagawa tayo ng paraan para makuha mong lalaking kinababaliwan mo. Samantala, tahimik na sumisimsim si Camila ng tea sa kanilang hardin. Palaisipan sa ginang kung bakit may tama ng baril ang kanya natagpo ang babae. Napahawak siya sa babae habang napapaisip. Ang ganda niya. Morena, makinis. Batang-bata, naalala ko tuloy biglang kabataan ko. Naiwi ka ni Camila. Kinuha niyang phone at sinagot ang tawag ng asawa. Hello, hubby? Wife, I'm going home. Hindi ako mapakali dahil sa ginawa mo.
Napabungis-ngis si Camila. Hobby, natural na minsan ay magligtas o tumulong tayo sa iba. Saka bakit ka naman sobra kung mag-alala? Ngayong nasa bahay lang naman ako dito sa isla. Bukod sa marami akong bantay ay napakataas ng security alert dito. Hindi katulad noon. You can't blame me, wife. Hindi disgrasyang nangyari sa babaeng niligtas mo. Malinaw na siya'y pinagtangkaan, kaya inaalala kita dahil baka mapano ka kapag wala ako sa tabi mo. Muling napabungis-ngis si Camila sa tinura ng asawa. Matanda na sila subalit grabe pa rin itong mag-alala at magpakita ng pagmamahal sa kanya. Kaya pakiramdam niya ay hindi sila tumatanda. Mrs. De La Cuesta, gising na siya! Umalingaw-ngawang malakas na imporma ng kasambahay sa kanyang amo. Sige na, hubby. Paalam na muna. I love you. I love you, wife. Huwag kang lalabas o maglalayag sa dagat ngayon. Get it? Oo na, hubby. Sige na. Ibababa ko na dahil nagising na siya. Nakangiting pinutol ni Camila ang tawag. Pero agad din na sumeryoso. Mabuti naman at gising na siya. Aniya at tumayo na para puntahan ng babaeng nakita niyang naghihingalo sa pangpang. Nasaan ako? Sino kayo? Ay, Diyos ko! Mabuti naman at gising ka na, iha. Napangiwi ang babae nang yumakap sa kanyang maganda, ngunit may edad na babae, na kung hindi siya nagkakamali ay nasa 50 mahigit ng edad. Napaigik siya. Aray ko po, aray, dahan-dahan po. Sa sobrang higpit ng yakap na matanda, kumirot ang sugat ng babae sa may balikat. Napahiwalay si Camila sa dalaga. Naku iha, pasensya ka na. Talagang nag-aalala lang ako dahil 2 linggo ka nang walang malay. Ayon kasi sa doktor na sumuri sa'yo ay dala na rin ng shock. Kaya hindi ka nagigising, paliwanag nito. Kamusta ng pakiramdam mo? Natatandaan mo ba kung sino ka? Wala ka bang amnesia katulad sa mga palabas? Baka mamaya magalit pa mga listeners. Sabihin amnesia na naman. Char! Nakilala mo bang bumaril sa'yo? Napansin ni Camilang pagkibot ng labi ng babae. Tanda na ito ay nagpipigil na huwag umiyak. Ako po si Sandara. Sandara? Magandang pangalan. Hinintay ni Camila na may sabihin pa to, subalit yumuko lamang ang babae at tahimik na umiyak. Bumuntong hininga siya. Marahil ay hindi pa handa ito na sabihin ang nangyari sa kanya. Nakakaunawang tumango si Camila. O siya iha, iiwan na muna kita. Kung may kailangan ka ay magsabi na lamang sa mga kasambahay at sila nang bahalang magsilbi sa'yo. Dahil gising ka na ay hindi na kailangan na turukan pa ng gamot. Mamaya ay darating ang doktor para suriin ka at para maresetahan ka ng kailangan mo. Nakaalis na ang matandang babae, naiwan si Sandara na tahimik pa rin na umiiyak. Humawak siya sa dibdib. Naninikip ito ng maalalang nangyari. Alison, bakit? Tinuring niya na nakakatandang kapatid ng babae. Minahal niya ito bilang tunay na kapamilya. Kaya bakit sinubukan ito na patayin siya? Gusto ni Sandarang isipin na panaginip lang ang lahat, na hindi yun totoo. Pero ang kirot at ang sakit sa kanyang balikat, ang patuloy na nagawa yun ng stepsister niya. Binaril siya nito at pinagtangkaang paslangin. Daddy, nag-aalala siya bigla sa ama. Alam niya na hindi magagawa ni Alison na saktan ng daddy niya. Pero nag-aalala pa rin siya, gusto niyang makasiguro. Kailangan niyang makauwi. Pero paano kung pagtangkaan siyang muli ni Alison? Bigla siyang nakadama ng takot. Tandaan niyo kung paano siya panlisikan ng mata ni Alison. Nakakatakot to, daig pa niyang nakaharap sa isang demonyo. Nakita niya sa mata ng babae ang kagustuhan na siya ay patayin. Panayang iyak ni Sandara. Hindi niya akalain na magagawa siyang saksakin sa likod ng taong inakala niya ay kapamilya niya. Mabuti na lang at magaling siyang lumangoy. Sa kabila ng sakit ng tama ng baril sa balikat ay nagawa niya ikubli ang sarili sa ilalim ng tubig at magpanggap na patay. Pero hindi niya nakinaya ng tumagal. Bago pa makahanap ng tutulong sa kanya ay nawala na siya ng malay. Mabuti na lamang at may taong nakaligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan. Kaya pala niyaya siya ni Alison na maglayag kahit ayaw na ayaw nito sa dagat. May plano pala itong patayin siya. Nelia, nariyan na si Sir Axus. Nagkagulo ang mga kasambahay, hindi malaman kung ano ang gagawin, maging ang kasambahay na kasama ni Sandara sa kwarto ay hindi mapakali. Naku, lagot na. Kailangan ko masabi agad ito kay Mrs. De La Cuesta. Namumutla na ani pa nito na animoy takot na takot.
Tumakbo kaagad ang babae palabas ng kwarto, naiwan si Sandarang mag-isa habang umiiyak. Napapitlag ang dalaga nang malakas na bumukas ang pinto, kasabay nun ng pagdagungdong ng malakas na boses ng isang lalaki. "Who are you? Anong ginagawa mo sa kwarto ko?" Pinahid ng dalagang luha at tumingin sa boses na pinanggalingan noon. Napakurap siya ng ilang beses. Sa kanyang harapan ay merong napakatangkad na lalaki. Mas matangkad pa ito sa fiancé niyang si Jordan. Palagay niya ay nasa 6'2" ang height nito. Napakagwapo din ng lalaki, malaki at matipuno din ang katawan. "Sir, huwag kang magalit kay Ma'am Sandara. Ang mami niyo po ang nagsabi na ipagamit ang kwarto niyo sa kanya." Humahangos na paliwanag ni Nelia. Kasunod nito ang amo si Camila. "Aksus, anak, bakit hindi ka nag-abiso na darating ka? E di sana ay nagpahandaan kita ng makakain." Kung alam lamang ni Camila na darating ang anak, ay nilipat na sana niya ng ibang kwartong dalaga. Ngayon ay uminit pang ulo ng anak. Hindi kasi gusto ni Aksus na mayroong ibang tao sa kwarto nito, lalo na kung babae. "Alisin niyo ang babae niyan sa kwarto ko. Gusto ko magpahinga." Gwapo nga pero masama naman palang ugali ng lalaking to. Isip-isip ng dalaga. Katulad ng gusto ng lalaki ay nilipat si Sandara ng ibang kwarto. Mukhang kwarto pa rin ng lalaki ang pinaglipatan sa kanya base sa disenyo nito. "Dito ka na muna sa kwarto na anak ko si Sander. Pasensya ka anak kong yun ha." Ganun lang talaga si Aksus. Masungit. Namana niya yan sa kanyang ama. Pero huwag kang mag-alala dahil mabait naman ang anak kong yan. "Sige, maiwan na muna kita dahil paghahandaan ko ng makakain ng aking anak. Mamaya ay papatawag kita para sabayan kami sa pagkain." "Magpahinga ka na muna. Kailangan mo makabawi ng lakas bago bumalik sa inyo." Ang bait ng babae, malayo to sa anak nitong masama ang ugali. Sinundan ni Sandara ng tingin ng ginang na narinig niyang tinawag na Mrs. De La Cuesta. Nalaki ang kanyang mata. De La Cuesta? Ibig sabihin ay... Natutop ng dalaga ang labi. Kung ganoon ay pamilya ng De La Cuesta ang nagligtas sa kanya? Kilala ang pamilya ng mga De La Cuesta pagdating sa business world. Isang karangalang makilalang mga to. Usap-usapan ang pamilya ng De La Cuesta sa buong mundo. Subalit, matunog man ang pangalan ng mga ito ay low-key pa rin ang personalidad nila sa ibang tao. Walang kumakalat o lumalabas ng mga litrato ng pamilya dahil agad yung pinapa-turn down ng pamilya. Naalala niya ang sinabi ng ginang bago umalis. "Magpahinga ka na muna, kailangan mo makabawi ng lakas bago bumalik sa inyo." Tama to, kailangan niya magpalakas para makabalik. Kailangan niyang isiwalat ang ginawa sa kanya ni Allison. Hindi siya papayag na hindi nito pagbayaran ang ginawa sa kanya. Pero bago yon, kailangan niya na munang magpagaling at magpalakas. Napaluha na naman si Sandara habang hawak ang daliri. Ngayon lamang niya napansin na wala ang singsing na binigay ni Jordan sa kanya. Mabuti na lamang ipumasok ang kasambahay at kaagad na nagpaliwanag sa kanya. "Nasa pangangalaga ng amo ko ang singsing mo, Ma'am Sandara. Hindi kasi pwedeng merong suot ng alahas habang ikaw ay ginagamot. Kaya pinatanggal ng amo ko yun. Kaya huwag kang mag-alala dahil ibabalik ni Mrs. De La Cuesta yun sa'yo." Nakahinga siya ng maluwag. "Ma'am, may singsing ka sa daliri. Kasal ka na ho ba?" Usisa ng kasambahay. "Hindi pa," nakangiting sambit niya. "Pero malapit na. Kapag bumalik siya ay ikakasal na sila ni Jordan." "Congratulations, Ma'am Sandara. Tayo na ho, bumaba na tayo dahil pinapatawag ka na ni Mrs. De La Cuesta para sumabay sa pagkain." "Siya nga po pala, ako po si Nelia." "Salamat Nelia ha, ang buti niyo sa akin," aniya rito. "Naku, hindi ka sa akin dapat magpasalamat ma'am, kung hindi kay Mrs. De La Cuesta dahil siyang nakakita sa'yo sa pangpang. Ang swerte mo dahil siyang nakakita sa'yo. Mabait talagang amo ko." Tumango ang dalaga. Tama to, mabuting tao ang amo nito. Nagpapasalamat siya dahil doon, habang pababa ng hagdan, ay inalalayan siya ni Nelia. Halos hindi pa kasi niya maigalaw ng maayos ang katawan dahil sa sakit. Mabuti na lamang inarito ito upang alalayan siya. Natigilan siya sa paghakbang na makasabay sa hagdan ng lalaking nagpalaya sa kwarto sa kanya kanina. Nilagpasan sila nito na parang walang pakialam sa paligid. Masama ba ang ugali ng lalaki? Kung gumilid kasi si Nelia ay parang takot ito sa among lalaki. Nang mapansin ng kasambahay ang pagsimangot ni Sandara ay napatawa to. "Naku ma'am, masungit talaga si Sir Aksus. Kaya nga ilagan lahat sa kanya dito sa tuwing bibisita siya kila Mrs. De La Cuesta.
Kaya yun, hanggang ngayon sa edad na 30, ay wala siyang nobya. Takot kasi sa kanya. Pagbabalita nito na wala na ang amo, tumango lang siya at hindi nagsalita. Walang katakataka doon dahil mukhang masamang ugali ng lalaki. Sino ba ang magkakagusto sa lalaking mukhang palaging galit? Malayong malayo to sa kanyang nobyo na si Jordan. Napalangiti at mapagbiro. Bumuga siya ng hangin, bigla niyang namiss ang nobyo kung pwede lang sana na makita na ito. Magkaibigan ng pamilya nilang pareho ni Jordan. Mga bata pa lang sila ay pareho na silang may nararamdaman para sa isa't isa. Lumaki silang dala ang damdamin na yon kaya nang magtapat ito sa kanya ng ika-18th birthday, araw ng kanyang international swimming competition, ay sinagot niya na kaagad ito. Ito ang naging regalo niya sa pagkapanalo niya. Mahal kasi talaga niya si Jordan. Ngayon nga ay 5 taon na silang magkasintahan at nagbabalak na magpakasal. Inalalayan siya ni Nelia hanggang makarating sa dining hall. Nakangiting lumapit si Mrs. De La Cuesta sa kanya at nagpatulong ito kay Nelia. Sandali lang po. Iha, masyado kang malayo. Dito ka umupo katapat ni Axus. Mas masayang kumain ng may gwapong kaharap. Hindi pa man nagsisimulang kumain ng dalaga ay tila mabibilaukan na siya sa sinabi ng ginang. Namumula ang pisngi na iniwas niya ang tingin sa anak nito na nagsisimula ng kumain. Katulad kanina ay parang wala itong pakialam. Manhid ba to? Walang nagawa si Sandara kundi hayaang maupo sa katapat na upuan ng binata. Kahit masakit ang balikat ay kumain siya. Light meal lang ang pinakain sa kanya ng ginang. Yun daw ang bilin ng doktor na pupunta na ngayon dito sa isla para suriin siya. Hindi niya maiwasan na ilibot ang tingin sa paligid. Mayaman ang pamilya nila pero mukhang kung ihahambing sa pamilya ng mga De La Cuesta ay walang-wala sila. Napalingon siya na makarinig ng ingay. Mukhang nagagaling yun sa hindi kalayuan. Mukhang dumating na si Habi. Agad na tumayo si Camila at bumaling sa kanya. Iha, ikaw na muna sumabay sa anak ko sa pagkain. Dumating na kasi ang aking asawa. Gustong-gusto nun na sinasalubong ko siya kaya maiwan na muna kayo. Hindi niya maiwasan ang mapangiti habang nakasunod ng tingin kay Mrs. De La Cuesta. May edad na ito pero nababakas pa rin sa mata ang kilig at kasiyahan sa mukha nito na salubungin ng asawa. Kami kaya ni Jordan, ganito sa pagtanda? Wala sa sarili na itanong niya. Nang mapatingin siya sa lalaking kaharap ay natikilan siya. Paano'y nakatingin to sa kanya ng masama ang timpla ng muka? Parang sinasabi na, huwag kang maingay at kumain na lang. Katulad ng gusto nitong iparating, kumain na lang siya ng walang ingay. Kailangan niyang makisama dito kahit na masama pang ugali nito. Nakayuko lamang si Sandara habang pinapakilala ni Camila sa asawa nitong si Mr. Z. Ngayon, malinaw na sa dalaga kung kanino nagmana ang panganay na anak ng ginang. Katulad ng binatay merong matapang at matayog ang aura ng ama nito. Bagay na kahit sino'y pangingilagan sila. Habi, huwag mo namang tingnan ng ganyan si Sandara. Tinatakot mo siya. Suway ng ginang. Napapailing ito sa masamang tingin na ibinibigay ng asawa sa dalaga. Manang-mana talaga sa yung mga anak mo. Bumaling to sa dalaga. Iha, pagpasensyahan mo ng asawa ko. Sandali, nasan nga pala si Axus? Naitanong nito nang mapansin na wala ang anak. Hindi malaman ng dalaga ang isasagot. Ang totoo ay nagulat na lang siya nang magawi ang tingin sa pwesto ng binata dahil wala na ito doon. Hindi man lang rin niya na malaya ng pag-alis nito. Napailing na lang si Camila. Naunawaan ang nangyari, hindi man magsalitang dalaga. Sige iha, umakyat ka na sa itaas pagkatapos mong kumain. Darating na rin ang doktor maya-maya para suriin ka. Kasama ang asawa yung malis na si Camila, napabuga ng hangin si Sandara. Totoo nga ang balibalita sa society na tumataas ang tensyon kapag ang kaharap ay isang De La Cuesta. Wala nang problema sa lagay ng sugat niya. All she has to do is rest, no heavy meals for 5 days at kailangan ding linisin ang kanyang sugat bago matulog. Naglabas ng ilang mga gamot ang doktor at saka yung nilagay sa maliit na mesang naroon. Heto ang gamot na kailangan niyang i-maintain sa loob ng 1 linggo. Para ito sa kanyang sugat. Lumilipad ang isip ni Sandara, bagay na napansin ni Camila. Bakas ang kalungkutan sa magandang mukha nito. Kung nagkaroon ng problema ay parating niyo kaagad sa akin. Sige Miss De La Cuesta, Miss Sandara, aalis na ako. Paalam ng doktor bago umalis at iniwan ng 2 babae. May pag-aalala na kinuha ni Camila ang kamay ni Sandara. Nanginginig ang kamay ng dalaga. Banaag ang sakit at takot ang matang tumingin ito sa kanya habang hawak nito ang balikat kung nasa ng sugat. Iha,
Pinahid ni Sandara ang luha. I'm really sorry for bothering your family, Mrs. De La Cuesta. Thank you also for helping me. Balang araw sana ay nasuklian kong kabutihan mo. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka wala na ako ngayon. Baka nagtagumpay na si Allison sa pagtatangka sa buhay ko. Humahagululo siya, naalala niyang ginawang pagtangka ng tinuring niyang kapatid at pamilya. Napakasakit at nakakabigla pa rin talaga. Hindi yun matanggap ng isip at puso niya. Gusto niya itong makaharap at marinig sa labi nito kung bakit nagawa nito yon sa kanya. Samantala, natigilan naman si Camila. Allison, kaano-ano to ni Sandara? Pagkatapos uminom ng gamot ng dalagay saka lamang umalis si Camila sa kwarto para iwan ng dalaga. Kailangan nito makapagpahinga. Hanggang ngayon ay matamlay pa rin ang kilos si Sandara at bahagya pang namumutla. Gawa ng bukod sa tama ng balay na babadto sa tubig ng matagal. Mabuti na lamang inadala kaagad nila ito sa ospital at naagapan. Pagkalipas ng 1 linggo ay siya sinama ng walang malay na dalaga sa kanilang isla. Habi, yumakap si Camila sa asawa na abala sa pagbabasa ng mga papeles. Naintindihan naman agad ni Jovito na may kailangan ng asawa base sa tono nito. Sa tagal ng kanilang pagsasama ay basang-basa niya to. Pwede bang alamin natin ang tunay na nangyari kay Sandara para matulungan natin siya? Binaba ni Jovito ang hawak na papeles, maging ang reading glass bago bumaling sa asawa. Did she ask for help? Umiling si Camila. See? She didn't ask for help because it's a private matter to her. Hindi lahat ng tao ay gustong pinapakialaman ng kanilang problema pagdating sa kanilang personal na buhay. Pagpapaintindi ni Jovito na kaagad namang naunawa ni Camila. Don't worry, wife. Once she asks for help, we will help her. Tsk, matitiis ba kita? Ang binatang si Axos na hindi sadyang marinig ang usapan ng magulang ay huminto. Kung ganun may problemang dalaga kaya to narito. Para makumpirmang narinig, pinatawag ng binata si Nelia, ang kasambahay na pinagkakatiwalaan ng kanyang ina. Tell me about that woman. May riing utos ng binata. Naku, hindi kaya palalayasin ni Sir Axos si Ma'am Sandara. Isip-isip ni Nelia. Hindi kasi ugali ng kanilang amo ang magtanong, lalo na kung ibang tawang paksa. Hindi niya tuloy maiwasan ng kabahan. Si Ma'am Sandara ho kasi sir. Natagpuan siya ni Mrs. De La Cuesta sa pangpang na walang malay. Duguan at may tama ng baril sa balikat. Kaya ayun, agad siyang dinala ng iyong ina sa ospital bago binalik ditong muli. Kumunot ang noon ng binata, bakas ang pagkainip sa gwapong mukha ng huminto ang babae sa pagsasalita. Ano pa po ba ang gusto mong malaman, sir? Napaisip si Nelia, hindi kaya gusto nitong malaman kung single pang dalaga? Napapitik sa hangin ng babae. Naku, may nobyo na si Ma'am, Sir Axos. Nabanggit rin niya na malapit na siyang ikasal. Napipilan to ng mapansin ng masamang tingin ng binatang amo. Napakamot si Nelia sa ulo. Ano po ba ang gusto niyong malaman bukod doon, sir? Wala naman akong alam kay Ma'am Sandara bukod doon. Makakaalis ka na. Nang makaalis ang babae ay sumandal si Axos sa swivel chair at napaisip. Hindi pwedeng manatili ditong babaeng ito dahil baka maghat ito ng banta sa seguridad ng kanyang ina. Their family, especially their father, is doing its best to protect their mother. It was their rule in this family. Lumaki silang yun ang nakatatak sa kanilang isip. They want to protect their beloved mother from those trying to harm her. Dahil sa katayuan ng kanilang ama na isang mafia boss, iligal na mga negosyo, marami ang sumusubok na pabagsakin ng kanilang pamilya. Hindi lamang isang beses may nagtangka, maraming beses. Pero walang nagtagumpay na pabagsakin sila. In the next 6 months, his father will be passing on his position as a mafia boss to him. While their mother opposes this decision, she respects his wish. As the eldest child, he willingly accepts the position which eventually leads to their mother agreeing as well. Bata pa lamang si Axos ay gusto na niyang sundan ng yapak ng ama at walang makakapigil sa kanya pagdating sa bagay na yon. He will become a mafia boss who will be feared by all. Kinuha ni Axos ang cellphone na tinawagan ng assistant. Love, I want you to investigate someone. Gusto kong malaman kung isa ba siyang espiya na pinadala ng ibang kalaban. Bring me the result as soon as possible. May riing utos ng binata sa babae.
Anak to ng dating kanang kamay ng kanyang ama na si Looney. Yes, right away sir. Tugon ng babae. Axel stood up and headed towards the underground basement that their father had built for him and his siblings. Inside were different kinds of weapons, such as guns, samurai swords, knives, and various types of bombs. Napakong walang emosyon na tingin ng binata sa dulo kung nasaan ang target na kahoy. He immediately pulled the trigger and shoot the target without hesitation. Isa to kaya walang naglalakas loob na lapitan ng binata, they said. He is as cold as ice. Pero walang pakialam ang binata sa mga naririnig o bansag sa kanya. Money, power, at kanyang pamilyang mahalaga lamang sa kanya. Kaya sa oras na malaman niyang isang spiya na pinadala si Sandara, ay siya mismong magpaparusa sa dalaga. Because no one mess with their family, kahit babae pa. Ano kayang mangyayari ngayong nalaman ni Sandara na gusto siyang mawala ng kanyang stepsister? Ano ang mangyayari ngayong unang pagkikita pa lang nila ni Axus ay tila may padar kaagad ang nakaharang sa kanila. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.